Bilang kapatid ng Pangulo at kasapi ng minority bloc, paano nyo binabalanse yung katapatan nyo sa pamilya nyo at sa inyong tungkulin bilang isang independent na Wala senator? na yata akong balanse. Kasi hindi na rin ako pumupunta sa Malacanang, matagal na rin eh. Kasi ang hirap naman. Kung hindi ka masyadong oo nga, ganun, may ganun. Oo, may mga lumilipad, ganyan. Pero yung pong yung mga anak ninyo, Yung mga anak ko, minsan pumupunta kasi magkikita-kita sila ng mga pinsan nila. Yung nanay ko, binibisita ko na lang kasi yung nanay ko, 97 years old 2 weeks ago. Tanda na eh. So, binibisita ko na lang siya. Pero, yung pupunta-punta sa Malacanang, parang sobrang plastikan to. Hindi ko na kinaya. Ayaw na ako makita eh. Aware pa naman po yung mother ninyo sa Yun na nga ang conflict problema. ninyo. Kasi tinatago namin. Siyempre, parati akong nagsasabihan, tulungan mo na lang si Bongbong. Sabi ko, pilit nga ako magtumutulong. Eh, ayaw naman makinig. Mahirap yung, siyempre, no? Pinakamahirap pa pagsabihan yung ayaw marinig. Eh, yung nanay ko naman, pinapagalitan ko na nga yung mga yaya. Ang problema, galing-galing mag-YouTube eh. Pinapanood pa kayo eh. Nakakainis eh. Hindi marunong eh. Marunong yun sa TV niya na-discover niya yung YouTube. Paulit-ulit pa, memorize pa niya, verbatim. Ang pira. Mahirap din po kasi talaga pagka usually dahilan ng away ng magkapatid, yung asawa. Oo. O may tanong si Juday. Sino ba talaga yung Sino ba kasi talaga yung impacta? Kapag naman si Bongbong, wala... Bongbong, wala namang problema doon. Parati naman mabait yun. Yun ang mabait eh. Parating oo lang ng oo. Pero kapag pagkatapos nun, wala naman nangyayari. Ayan Sabi na nga nila, naman. ma'am, ang... Na-overrule eh. pag kung sino yung katabi, yun ang nag-ahari. Ewan ko, sino ba? Ewan ko, ayan. Maraming nagtuturoan sa palasyo ngayon. Hindi ko na nga maintindihan sino magkakakampi. Ayan, sila. Di ba yung PICC po is project po yan ng pamilya no? Oo, PICC. mami ko. Oo. Hindi, sa Malacanang may PICC Ayan ka na naman. Ano pong Babad Hindi ninyo. mo pwede sabihin. Pero ito yung tanong ko. Isa po kayo sa naging pinakamalakas na kritiko ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano po yung naging turning point bilang isang kapatid, imbis na manahimik, kayo po ay tumuligsa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Wala, totoo. Nag-umpisa yan nung... actually, ang aga niya, nagkakaduda. Nung election pa lang, parang ina-out na ako. Pero hindi ko naman pinapansin gano'n. Hindi naman ako sensitive eh. Sabi ko, wala, busy lang, politika. No problem. Sige lang. Tapos panay nga ang naming gawa ng kalokohan, yung Kape Chronicles, yung Lenlen, yung mga kalokohan ng mga satire. Yun na lang ang tulong ko kasi hindi naman ako kinukumbida sa mga convoy, hindi naman ako tinatawag. So sabi ko, yan na lang yung tulong ko, yung sa online. Magloko-loko na lang kami doon, pagtawanan na lang. So yun. Tapos, napansin ko, ang aga-aga pa, 2022, nagtataka na ako kasi budget nerd ako. Tinitingnan ko na yung maigi. Bakit sobrang laki ng unprogrammed funds sa budget? Tignan ko na siya, sabi ko, uy, wala nang COVID. Nung COVID, lumobo yan eh. From magkano lang yun, tapos naging 100 pa. Paano si Presidente Duterte? Walang choice kasi nga, babayaran yung healthcare workers, bibili ng bakuna, kung ano-ano. So yun, lumaki ng konti. Pagkatapos noon, 2022 na 2023, bakit ang laki-laki? Sabi ko, ba't ang laki niyan? Wala namang COVID. Bakit puro unprogrammed? Wala naman tayong pera. Anong kalokohan yan? Tapos, yung pinakamalala, naalala ko, tinanggal na si Presidente GMA, di ba? Tinanggal nung Mayo ng 2023. Tapos, nung Agosto, Setyembre, nag-umpisa na, binabakbakan na si VP Sara. Yung tungkol na sa impeachment, confidential funds. Pero talagang hindi ko nakinaya nung March 11, 2025, talagang hindi ko na siya kinaya talaga totally. At sabi ko nga, kung ICC na ang maghahari sa Pilipinas, surrender na ako sa administrasyon na to. Give up na yung soberanya, wala na yung pagkatao at kalayaan ng bansa.
yun. So, pero ngayon, Sisi na naman Oh, yan. Ay, Sisi na sisi naman. na naman. Napapako dyan. Nakakaatak. in connection to that conversation. So, kumalas na ako nun sa Alyansa. Kumalas na ako earlier. Tapos nung Marso talagang... Actually, nung March, papasok na ng eleksyon ng Mayo. Wala na sa isip ko yung mga kampanya. Nakatutok ako sa investigasyon. Kung maalala ninyo, ako nag-investigate sa Committee on Foreign Relations para lahat ng kampanya. Tutukan muna natin paano dinampot si Presidente Duterte. Bakit nakidnap to? Anong nangyari? So nagkaroon kami ng 3 hearing. Pinagbawalan yung mga cabinet member na umaten. Mag-isa akong nag-hearing doon. Paano ko kampanya na? So, yun. Pero di ba nagsampa Hindi ko kayo talaga ng- kinaya doon. Nagsampa Tapos kayo ng mga nagsampa kaso? ako ng Oo. mga kaso sa ombudsman. Kaso pinota naman yung ombudsman So, doon sa wala na. kinakasuhan ko. Pwede nyo bang Wala. pwede nyo ba i-follow up yan? Wala pa rin Hindi gumagalaw? nagdesisyonan. Sabi niyo po kanina, parang naramdaman niyo na naihit sa puwero na kayo noon pa eh. Nung Noon pa. election pa. So now po, how do you feel kapag medyo may sinasabi si VP Sara Duterte na parang kritisismo sa kay President Marcos? Wala. Nasanay na ako sa mga criticism at madalas, tama naman. So, ayun, wala tayong magawa. Masakit man sa kalooban kasi syempre kahit paano kapatid mo pa rin. At saka, ang iniisip ko na lang yung aking ama. Kasi, maraming bati ko sa aking ama. Alam naman natin nangyari noong 1986. Ang tanging pangarap na lang namin, makabangon. Isipin mo, naging pangulo pa. Tapos ganito pa ang mangyayari. Kaya iniisip ko na lang, at least may mga anak pa naman ako kahit paano. At least may, ano ba tawag doon? May sangay ng Marcos na hindi naman sumasang-ayon sa katarantaduhan ng kalokohan, ng kung ano-anong pang-aapi na ginagawa. So naging ano talaga, no? Naging parang nung una okay naman, tapos biglang nung nagkaroon ng pangarap itong inyong pinsan, nagsimula alam. kay Gloria, tapos biglang naging ganito, naging baga sideways. Wala, na yung naging takbo worse natin. ng worse eh. Naging malala ng malala eh. Mamahalin sa kalimat kanan. Naalala ko pa yung isa pang nakakaloka, yung PI. Naalala ba ninyo yun? PICC ba yan? Ano? Hindi yan yung PICC, ha? Iba yan. Yung PI, Okay, yung okay. People's Initiative. Nalimutan ko, yung umpisa January, di ba? Yung, ako na naman, ewan ko, ang swerte ko naman kung bakit ako na naman nag-imbestiga noon. Sa Davao pa nga kayo nun, eh. Oo, pumunta pa kami sa Davao. Tapos may mga resibo pa sila kung magkano nakuha nila. Ano ba Hindi yun? ba po ba si dating Speaker Romualdez lumapit sa inyo at sinasabing, huwag mo naman kaming banatan, tigilan mo naman. Hindi po So ba? parang nagganon, tapos nagpapaabot sila yung ibang congressman, sinasabihan ako. Sabi ko, okay naman, hindi naman to personal, wala akong magawa. Andyan eh. May dala po- Nagsasalita yung mga tao. Wala pong dalang maleta naman. Nung pinipigilan kayo, wala? Wala. Bakit? Tapos ngayon, sa mga senador, lahat nagkakalabitan. Kinausap ako, tinawagan ako ni ganito. Alam mo, ako lonely. Walang tumatawag sa akin. Ito May tanong ako, ma'am. Sa kalimat kanang problema na kinakaharap niyo, meron pa ba kayong mga polisiya para suportahan si Bongbong? These awesome fairy string lights will light up any room for any occasion. They're solar powered. Bongbong. Marami naman eh. Marami akong parating linalagay. Like yung mga utang ng mga tao sa Land Bank at saka mga DBP. Wag mo nang singilin. Medyo bigyan muna ng liberality. Yung mga ganyan. Tapos yung mga awas o sweldo. Yung pag-ibig. Yung mga PhilHealth. Wag mo na iawas sa sweldo. Ibigay mo na sa tao yung kanilang sweldong buo. Makatikim naman ng buong sweldo at ang tataas ng bilihin. So all of that really support na yan sa administration. Kung makinig sila, yun talaga ang makakatulong kaagad-agad. Yung VAT, at least yung VAT, yung gasolina mababawasan sa point of sale, doon mismo sa gasolinahan. Kasi yung excise tax, yung iba nagsasabi, makikinabang dyan, yung mga dambuhalang korporasyon. So, all these things, syempre, marami tayong iniisip para lang makatulong. Ngayon, hindi naman nakakasira yan. Constructive criticism naman yan. At yun naman talagang dapat gawin. Kasi itong nangyayari sa Middle East, hindi naman to first time na nagkaroon ng gulo sa Middle East. Nung panahon ng tatay ko, 1974, di ba, nagkaroon na ng
OPEC embargo, ayaw magbenta ng oil. Pagkatapos noon, nung time ng 1979, Iran Revolution, wala na namang oil. So, ang totoo, nangyari na sa atin to. Kaya yung mga asyong aksaya, ewan ko kung sa si Chiquito, may mga ganun pa. O, ikaw, pinakamatanda. Naabutan mo, di ba, nasa dyaryo yun. O, yung mga in denial dyan, nakakapusit kayo, ha? Sino ba yun? Yeah, yung mga ganon, yung Kilala yun? binabatok-batukan siya kasi mamaksaya siya sa kuryente, sa tubig, ganon. Kasi yun nga naging government program na magtipid tapos mag-convert sa mas matitipid na Pero effective po yun, ha? Yeah, it worked, diba? Kasi parang kinamumuhian siya tapos kinukot siya, ganon. Eh, naging sini pa nga yun eh. And then all the other things. And then umabot sa 1984, nasa 34% na lang ang dependence natin sa imported oil. Eh ngayon, lumobo na, nasa halos 50%, puro imported. And noon, meron ng mga geothermal, nag-umpisa na yung mga solar, mga kung ano-ano. Eh kung bakit tayo paurong, yun ang nakakapikon. Senator, fake news yung sinabi niya ha. Hindi ko inabot yon. Oh, yan. Si Tito Soto yung inabot ko. Oh, ayan. Kayo talaga. Sorry. Cheche. Kayo talaga. Nako. Ano bang comment sa SONA? Nakakaloka yung SONA? Speaking of, yung SONA naman po, Nahilo ako dun. kasi syempre, ang taong bayan, ine-expect din talaga si Senator Marcoleta sa SONA.